sa atin. Sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita natin, Panginoon. Hanguin natin ang ating tekstong pag-usapan from 1 Corinthians chapter 8, verse 1 up to verse 6 ay ating basahin ang mga talatang sumusunod. Sabi rito ng verse 1, "Now concerning things sacrificed to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge makes arrogant, but love edifies. If anyone supposes that he knows anything, he has not yet known as he ought to know. But if anyone loves God, he is known by him. Therefore, concerning the eating of things sacrificed to idols, we know that there is no such thing as an idol in the world, and that there is no God but one. For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom are all things, and we exist for Him, and one Lord Jesus Christ, and by whom are all things, and we exist through Him." Praise God. Ang Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Purihin ng Diyos, makakupod ng bawat isa sa atin. Praise God, salamat sa Panginoon, sa Kanyang biyaya at kabutihan sa bawat isa atin. Praise God, I hope ang bawat isa ay nag-enjoy sa ating gawain das Sunday, sa Kanyang biyaya at kabutihan sa atin. So ngayon ay narito tayo at nais kong mag-share ng isang paksa. At ito'y parang isa na ring preparation para sa ating paksang tatalakayin this coming Sunday sa biyaya ng ating Panginoon. At dahilan na naniniwala ako na ang isang bahagi, ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon sa sangkap ng ating katawan, ang lahat ng ito ay para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang kaluguran. At kahit man yung isang bahagi ng ating, sabihin natin, isa sa part ng ating mental faculty, ay ito yung imagination, ito ay napakahalaga sa tinatawag na paglago natin sa pananampalataya at ilang pang mga bagay. Pero sama niyo sa prayer na bigyan natin niya ng pansin this coming Sunday. Pero ngayon sa gabing ito ay gusto kong i-share sa inyo ang isang paksa. At ito'y ang pamagat ng ating paksang pag-uusapan is about idol is nothing. Idol is nothing. Now, pinapakita ay dahilan sa ating panahon ay makikita natin na at di lamang dito sa atin, kundi kahit man sa iba't ibang mga bansa, ay napakarami mga tinatawag na mga idol. Ang tinutukoy ng idol ay yung mga idol worship, pagsamba sa tinatawag tayo sa Tagalog, ginagamit natin yung Diyos-Diyosan, pero sa English ay ginagamit yung idol, pero mas pwede nating tingnan na ang tinatawag na idol, ito ay false God. Tama ba mga kapatid? False God. Yan ang tinatawag na hindi totoong Diyos. Now gusto kong tingnan natin ang scripture na ito at nakita ko na napakagandang gamitin natin yung 1 Corinthians or yung version ng ESV. Ang version ng ESV ay pinakita sa, basahin ko muli sa verse 1, "Now concerning food offered to idols,
we know that all of us possess knowledge. So pinapakita rito na sabi niya, pag may kinalaman sa mga bagay na inaalay o mga inaalay sa mga Diyos-Diyosan, ay wika niya, sabi niya, tungkol sa mga bagay na inaalay sa Diyos-Diyosan, ay nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Well, nangungusap si Apostol Pablo rito sa mga taga-Korinto, at ang mga taga-Korinto ay mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon, at nagkaroon sila ng pagkakakilanlan sa tunay na Diyos. Dahilan si Apostol Pablo, ang kanyang, nang siya ay naroon sa lugar ng Athens, ay kanyang challenge yung mga tao sa lugar ng Athens, dahilan nakakita siya ng isang lugar doon na meron silang mga dambana, na bawat altar ay merong mga Diyos-Diyosan, merong idol, merong kinikilala nilang God. So ano man yon, ay hanggang sa siya nakakita ng isang altar na walang laman, at yun ay inilaan nila sa isang Diyos na hindi nila kilala. So, mula dun sa bakanting altar na yon, ay na mayroong naka-inscribe na nakasulat, to the unknown God. At sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ang Diyos na yan na hindi nyo kilala, yan ang gusto kong ipakilala sa inyo. Na ang tinutukoy niya na ang Diyos na yan na hindi nyo kilala, yan ang may lalang ng langit at ng lupa. Ang nag-iisang Diyos na yan, ay sabi niya, ang Diyos na yan ay hindi siya nangangailangan ng paglilingkod ng sinuman. Manapa, ang Diyos na yan, siyang nagbibigay ng buhay, siya ang nagbigay ng buhay sa bawat tao. Hindi niya kinakailangan ng anumang paglilingkod. So, dito sa bahaging ito, ay pinakita niya tungkol sa mga bagay na inihahain sa Diyos-Diyosan. So, nung mga nakakaraang mga panahon ay masyadong ang ganitong klaseng gawain at mga ritual ay ginagawa ng mga tao. But as times goes by, ay nakita natin na ang ganitong mga practices ay unti-unti nang nawawala. Pero gayon pa man, ay meron pa rin tinatawag na mga kumikilala sa idols, sa mga idols. Sabi niya, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. At sabi niya, at ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nagkaakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalamang gaya ng nararapat niyang malaman. Datapot kung sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Sa verse 3, sa version na binasa natin kanina, but if anyone loves God, he is known by Him. Kung sino man ang umiibig sa Diyos, siya ay nakikilala ng Diyos. Sabi pa ni Apostol Pablo sa Book of Galatians, mas mabuti raw na sabihin natin tayo'y nakikilala ng Diyos kaysa sabihin natin kilala natin ang Diyos. Ang pinakamagandang bagay ay makita na ikaw ay nakilala ng Diyos. Ikaw ay kilala ng Diyos. Dahil ang banal na sulatan ay nagsasabing, sabi ng ating Panginoon, wag kayong matuwa kung ang demon spirit ay nagpapasubject sa inyo. Sabi niya, magalak kayo kapag ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Kapag ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit, ay sabi niya, yun ang bagay na dapat ninyong ikagalak. Ibig sabihin, kilala ka ng Diyos. Dahil ang iyong pangalan ay naisulat sa langit. Now verse 4, sa verse 4 na binasa natin kanina, ay pinakita rito, gusto kong basahin sa ESV version. Sabi ng ESV, therefore, as to the eating of food offered to idols. Sabi niya, as to the eating of food offered to idols,
we know that an idol has no real existence. Ang ganda ng version ito na nagpapakita that an idol has no real existence. Isa pang version na gusto kong tingnan natin ang God's Word. Ang God's Word ay, ang sinasabi diyan, now about eating food that was offered to false God. So yung tinatawag na idol or idols ay tinawag itong false God. So yung mga pagkain na inaalay sa mga hindi totoong Diyos, mga false gods, we know that, sabi diyan, we know that the false gods in this world don't really exist. Well, ibig sabihin mga kapatid, wala talagang idol. So pinakita ng version ito, ang ESV at ang God's Word ay nagpapakita na idol has no real existence. And false gods in this world don't really exist. Ibig sabihin, wala talagang idol. Dahilan meron lamang iisang Diyos. Dahilan yung sumunod na praise diyan, and that no God exists except the one God. There's no God exists. Walang ibang Diyos na nag-i-exist maliban sa nag-iisang Diyos. At itong nag-iisang Diyos na ito, itong lumalang ng langit at ng lupa, at ang Diyos mismo ay nagsabi sa Book of Isaiah, wala akong kilalang ibang Diyos. So there's no God, sabi rito, false God in the world don't really exist, and idol has no real existence. At ang tanong, saan ang galing ang ganitong bagay? Alam niyo ba na ang mga Diyos na yan, ito ay bunga at produkto lamang ng imagination ng tao. Ulitin ko, ang mga idols na lumitaw ay mamaya bibigyan natin ng pansin ng ilang mga bagay. Ang paglilitaw ng mga idols, ito'y dahilan sa imagination. So, sa pamamagitan ng imahinasyon ng tao, ay naglikha siya ng Diyos para sa kanya. At yung Diyos na ito ay hindi tunay na Diyos. At that in the first place, sa pasimula ay wala talaga na mga Diyos na ito. And there's only one God. Now, alam nyo, para makuha nyo ang point na aking pinapakita. Sino sa inyo ang nakakaalam ng isang superhero, isang character na si Superman? Diba? Nung nasa 80s, ilan sa inyo, mga kabataan natin, hindi pa buhay ng panahon yon, mga sa panahon ng 80s, ang pinakasikat na superhero sa panahon yon ay si Superman. At alam niyo ba, si Superman, hindi naman siya talaga nag-exist, di ba? Walang totoong Superman. At ito ay katahang isip lamang ng magaling na movie maker sa Amerika. At ito ay naging icon ng Amerika, ang palabas na ito, ang superhero ito. Bata pa ako, in my childhood, napapanood ko yung cartoon na ito at sikat para sa aming mga kabataan ng panahong yon, hanggang sa ito ay naging pelikula. Di ba? Nagkaroon ng Superman 1, 2, 3, 4, 5. Ewan ko kung alam niyo yun. Pero ako ay saksi sa bagay na ito, aking kabataan, sinusubaybayan namin yan, bawat part ng Superman ay aming pinapanood. But you know, ang buong katotohanan, walang Superman. Ito ay produkto lang ng imagination ng isang magaling na movie maker. Si Superman ay galing sa planet Krypton,
at wala namang planet Krypton. At ibig sabihin, ang character na ito ay nabuo sa dahilan lang sa imagination ng isang tao. At alam niyo ba mga kapatid na ang mga idols ay nabuo rin on this way. Nabuo ang mga tinatawag na mga idols, napakaraming mga klase ng idols. Mga false gods, mga Diyos-Diyosan. Pero ang dahilan, itong lahat ay produkto ng human imagination. And it is not real. Hindi ito totoo. You know, kung ating titingnan, kailan, base sa kasaysayan, kailan nag-start ang tinatawag na false religion? Na yung tinatawag na, sabihin natin, hanggang sa nagkaroon ng mga Diyos, mga gods. At ang pinaka-popular na lugar na kung saan doon nag-start ang idol worship is in Babylon. Ang lugar ng Babylonia, dito nag-start ang sabihin pa natin na yung lugar ng Babel. Dahil ang isa sa meaning ng salitang ng pangalang Babel is confusion. Now, alam niyo ba, pansinin ninyo, alam niyo ba kung saan ito nag-start? Tingnan natin ang aklat ng Book of Jude, chapter 1, verse 11. So, Jude chapter 1, verse 11 ay pinakita rito, woe to them for they walk in the way of Cain. Jude. Woe to them for they walk in the way of Cain and abandon themselves for the sake of gain to Balaam's error and perish in Korah's rebellion. So pinakita niya na sabi, merong ginamit dito yung salitang Jude, verse 11. Merong ginamit dito na salitang the way of Cain. Alam niyo ba yung tinatukoy dito na the way of Cain ay ano ba ang nangyari kay Cain? Sabi rito ng verse na ito, they walk in the way, lumakad sila sa daan na ginawa ni Cain. Ang tanong, ano ba ang ginawa ni Cain? Ano ba ang ginawa ni Cain? Kung babalikan natin ang chapter 4 ng Book of Genesis, ay makikita, alam natin na ang dalawang lalaking ito, ni sa Cain at Abel, si Cain at Abel, sila ay twin, pero hindi sila sa isang magulang. Merong isang babaeng ginamit sa kanila, at ito ay si Eva, at si Eva ay nanganak ng twin, si Abel at si Cain, pero ang kanyang ama ay magkaiba. Ang ama ni Abel ay si Adan, ngunit ang ama ni Cain ay ang serpente. So kung sa mga darating na panahon ay lilinawin natin ang bagay niyan. So sabi ng verse 3, in the course of time, Cain brought to the Lord an offering fruit of the ground. Now, kung titingnan natin ang description ng Genesis chapter 4, ay pinakita roon ano ang kalalagayan ng dalawang ito. Makatapos silang ipinanganak, sa verse 1, ay sabi niya, and the man had relation with his wife Eve, and she conceived and gave birth to Cain, and she said, I have gotten a man child with the help of the Lord. Again, she gave birth to his brother Abel, and Abel was a keeper of flocks, but Cain was a tiller of the ground. So, ang trabaho ni Abel ay tagapag-alaga ng tupa, mga hayop,
samantalang si Cain ay isang tagabungkal ng lupa. At nang dumating ang panahon, and it came about in the course of time, sa paglipas ng panahon, ang dalawang magkapatid na ito ay nagdala ng handog sa Panginoon. Sabi rito, in the course of time, Cain brought to the Lord, anong dinala niya? Offering of the fruit of the ground. Ang kanyang inihandog sa Diyos ay mga prutas, bunga ng kanyang mga pananim. Samantalang si Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. Ibig sabihin, si Abel ay nagdala sa Diyos ng handog na susunugin. At ang handog na susunugin ay ito ang inilagay ng Diyos na paraan upang ang tao ay tanggapin ng Diyos. Diba? Ito ang inilagay ng Diyos sapagkat sa pasimula pa man ay alam ni Adan kung ano ang bagay na nangyari at ang ginawa ng Diyos sa pasimula ay kumatay siya ng isang hayop at yung balat niya ang siyang pinantakip sa kanila. Instead, yung mga puno ng dahon ng igos na kanilang pinantapi ay inalis yun at sila sinaplutan ng balat ng hayop. Ibig sabihin, ang dugo ay napakahalaga sa tinatawag na pagtatakip ng kasalanan upang ang tao ay tanggapin ng Diyos. At ang ganitong bagay ay alam ng magkapatid na ito. Alam nila na ang ginagawang paghahandog ni Adan nung sila ay mga bata pa, habang sila ay naghahandog sa Panginoon. Pero mga kapatid, si Cain ay nagpasimula siyang nag-invento ng sarili niyang paraan ng pagsamba sa Diyos. Ito yung tinatawag na the way of Cain. Ito yung paraan na hindi isang paraan na hindi inilagay ng Diyos, kundi siya ay nagkatha ng panibagong paraan para sa kanyang sarili. He imagined ng isang paraan ay, sabi niya, lagi na lang puro handog na dugo, kumakatay ng hayop, sinusunog. Hindi ba pwedeng magkaroon ng iba namang paraan? Baka sakali ang Diyos ay malugod din naman sa ganitong bagay. Pero anong sabi ng banal na kasulatan? But Cain, verse 5. So, balikan natin yung verse 4. Pinapakita ng verse 4 na si Abel ay nagdala ng panganay sa kanyang mga hayop na inaalagaan at ito ay burnt offering. Ibig sabihin, kinatay niyang hayop, tumulo ang dugo, pinatulo niya ang dugo, at kanyang hinandog na susunugin. So paano mo nasabing handog na susunugin? Pansinin niyo yung isang portion diyan na pinakita. And also brought of the firstlings of his flock and of their fat portion, yung taba. Ibig sabihin, yung taba ito yung sinusunog doon sa dambana. At ito ay umuusok at mapailang at tinatanggap ng Panginoon ang handog na ito. At sabi ng verse na yan, and the Lord had regard for Abel and his offering. Tinanggap ng Diyos ang kanyang handog, ang handog ni Abel, but for Cain and his offering, he had no regard. So Cain was very angry and his face fell. Nagalit siya. Bakit hindi mo tinanggap ang aking handog? Pinaghirapan ko ang aking handog. Bakit hindi mo itinanggap? Verse 6, and the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your face fallen? Verse 7, if you do well, will not your countenance be lifted up? Ang sabi ng Panginoon, kung gumawa ka ba ng tama, hindi ba kita mararapati? Kung gumawa ka ba ng tama, hindi ba kita tatanggapin?
Pero dahilan si Cain ay gumawa siya ng isang paraan na hindi inilagay, hindi itinakda ng Diyos. Hindi hinihiling ng Diyos. Hindi niya hinihiling ang prutas. Ang hinihiling niya ay dugo, dahilan ang dugo ang siyang inilagay ng Diyos para pantubos ng kasalanan. At ang prutas ay walang anumang bagay. So, ibig sabihin, sa pasimula pa man, ay si Cain ay nagpasimula na siyang gumawa ng sariling imbento ng kanyang way of worship. Ang kanyang imagination ay nagpasimula niyang ginamit. So, Cain created his own religion. Nagpasimula siya ng ganitong bagay. At pansinin ninyo, hindi ko masyadong paglalaunin ang ilang mga bagay. So, makikita natin, sa pagpapatuloy ng panahon, si Cain ay pinalayas at si Cain ay nagpatuloy sa kanyang sariling paraan. The creation ng kanyang sariling relihiyon, dahilan siya ay nadaya ng kanyang sarili at meron siyang gustong paraan. Pero pansinin ninyo ang chapter 4, sa bandang huli ng verse na ito, ang verse 26. Ang verse 26 ay pinagtatalunan nito ng mga scholar kung ano ang ibig sabihin ng verse 26. Sabi rito ng verse 26 ng chapter 4, to him also a son was born. Also a son was born. Sabi rito, to Seth also a son was born, and he called his name Enosh. So, si Seth ay nagkaroon siya ng anak at ang pangalan ay Enosh. At the time, the people began to call upon the name of the Lord. So then men began to call upon the name of the Lord. So, ito'y palaisipan, bakit sa panahon lamang ni Enosh na ipinanganak ni Seth, dito pa lamang ba nagpasimula ang tao tumawag sa pangalan ng Panginoon? So it is a question mark. Pero sa ibang version, ang ISB, ay ang pinapakita rito, Seth also fathered a son, whom he named Enosh. At that time, profaning the name of the Lord began. So ang naganap pala sa panahong ito, hindi ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon, kundi ang pagdungis sa pangalan ng Panginoon. To profane. At that time, profaning the name of the Lord began. So, kailan mo ipoprofane ang pangalan ng Panginoon? So, ito ay kagaya ng gustong gawin ni Cain. Pero, dito nagpasimulang ang mga tao ay nagkaroon ng kanilang sariling paraan ng kanilang pagtawag sa Diyos. And later on, mga kapatid, ang tinatawag ng mga images ay nalikha ng pamamagitan ng kaisipan ng tao. Napansin ninyo, meron ako isang meaning na babasahin. Ito ay about cult image. Mga cult. Yung mga larawan o inanyo ang larawan ng mga cult. So in the practice of religion, a cult image is a human-made object that is venerated or worshipped for the deity, spirit, or daemon that is embodied or represents. So, nagpasimula silang sa ganitong klase ng relihiyon ay nagkaroon sila ng mga human-made object. Mga ginawang mga anyo o larawan na nagpasimula nilang kinilala na itong larawang ito
ay ito ay merong kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa Kanya. So nagpasimula nilang bigyan ng pansin yung ganitong bagay o kanilang sambahin o parangalan at kilalanin na itong mga idols na ito ay merong kapangyarihan ng deity naroon sa Kanya. But the reality, ito'y walang katotohanan. Takuhan niyo yung punto, mga kapatid. Ito'y isang kaisipan lamang o imahinasyon na kanilang nilikha at ginawa. So later on, ito'y nagpasa-pasa at yun yung pinakamabigat na bagay na ayaw ng Diyos at ito'y kasalanan, ang idolatry. The sin of idolatry. Pansinin ninyo sa Joshua, Book of Joshua chapter 24 verse 15, nang ang Israel ay nakarating na doon sa kanilang promised land, ay sinabihan ni Josue sa pangalan ng Panginoon ang bayan ng Israel, dahilan sabi niya, alam niya na siya'y mawawala na kagaya ni Moses. At sabi rito, pinakita niya sa mga talatang ito. Joshua chapter 24. Starting verse, kung tingnan, taas natin ng konti sa verse, tingnan natin ang verse 15. Dito sa verse na ito, starting verse 14. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served. See, sabi niya, put away the gods. Sabi niya, and put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt. Ang tinutukoy na beyond the river ay bago pa sila inilabas, bago pa si Abraham ay inilabas ng Panginoon, si Abraham, mga kapatid, is a idol, ang kanyang lugar at ang kanyang pamilya ay idol worshiper. At yan ay mula doon siya tinawag ng Panginoon. Tinawag siya ng Diyos, inihiwalay siya ng Panginoon. Abraham, Genesis chapter 12, sabi ng Panginoon, lumabas ka sa iyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak at dadalhin kita sa lupain na aking papakita sa iyo. At ang Diyos na yan, ang Diyos na nag-iisa, ang Diyos na may lalang ng langit at ang lupa, ang siyang tumawag sa kanya at inihiwalay siya at napakilala ang Diyos na ito, ang Diyos kay Abraham. At mula kay Abraham ay nagpasimula siya ng isang bansa. So sabi rito, so put away gods. So meron ng mga idols na sinasamba ang mga magulang ng bayan ng Israel. Mula pa sa mga ninuno nila kay Abraham. At sabi rito, put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Serve the Lord. If it is disagreeable of your sight to serve the Lord, choose for yourselves today, you will serve whether the gods which your fathers serve. Sabi niya, ngunit kung hindi ito mainam sa inyong paningin na maglingkod sa Panginoon, sa araw na ito'y pumili kayo. Sino ang inyong paglilingkuran? Whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living, but as for me and my house, we will serve the Lord. So pinapili niya ang mga tao, ang Israel sa panahon yun. Pero sabi niya, para sa akin, ang paglilingkuran ko ay ang Panginoon, ang Diyos. Now, tingnan natin ang ilang bagay. Dahilan, ang idol worship ito ay hindi ipinahintulot ng ating Panginoon. At ito ay, alam natin na
ang pinakaunang commandment, among the 10 commandments, ang pinakaunang commandment ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. That's the number 1 commandment sa Exodus chapter 20. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Dahilan ang pagkakaroon ng ibang Diyos, mga kapatid, ay ito ay ang kasalanan na ginagamit dito ay parang spiritual adultery or fornication. Dahilan, ang Israel, ang kanilang asawa ay ang Diyos. Ang naglabas sa kanila mula sa lupain ng pagkaalipin sa Egypt ay ang Diyos. Ang nagdala sa kanila sa lupain ng pangako ay ang Diyos. Ang tumubos sa kanila ay ang Diyos. And then, sila'y magsasamba at magkakaroon ng ibang Diyos. Ito'y mabigat na bagay. At yan ang dahilan kung mababasa ninyo ang chapter 33 ng Book of Exodus, dahilan sila ay nahirati doon sa kalakaran sa Egypt, yung pagsamba sa guyang baka, ay gumawa si Aaron ng isang anyo ng guyang baka at nagpasimula silang nagkaroon ng piyesta. At sila ay nagsayawan, hubo at hubad, at diniklara nila nung araw na yun ay araw ng piyesta. At ito, sabi niya, ito ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. At kaya sabi ng Diyos kay Moses, Moses, ang iyong bayan ay napakadali nilang nakalimot sa akin. Madali nilang sinira ang tipan. At mga kapatid, sabi ng verse na yan, so basahin niyo na lamang ang inyong banal na kasulatan sa ilang mga bahagi. Mababasa niyo yan sa aklat ng chapter 33 ng Book of Exodus. Pero tingnan natin ang Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy 4, verse 15 to verse 20. Sabi rito, therefore watch yourselves. So, makikita natin na binigyan sila ng babala. Watch yourselves very carefully, since you saw no form, since you did not see any form on the day the Lord spoke to you at Horeb from the midst of the fire. Kung babalikan natin ang Exodus chapter 20, wala silang nakitang anyo ng Diyos doon. Ang nakita nila ay bundok na nakakover ng makapal na ulap, napakaitim na ulap, at kumukulog, kumikidlat, merong tinig na kagaya ng trumpet na at tumutunog na palakas ng palakas, at halos sila na nabibingi. At nararamdaman nila yung pagyanig, yung earthquake. At doon nila sinabi, Moses, wag na ang Diyos magsalita sa amin, ikaw na lamang magsalita. At sabi niya, sa araw na yon, tingnan ninyo na wala kayong nakitang anyo. Since you saw no form on the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire. Dahilan wala kayong nakitang anyo, sabi niya, beware, lest you act corruptly by making carved image for yourselves in the form of any figure, the likeness of male or female. So sabi niya, dahilan, mag-ingat kayo, baka kayo'y gumawa ng may corruptly, sabi niya. At gumawa kayo ng mga anyo, yung tinatawag na curved image. Sabi niya, mga graven image. Pag sinabing image, mga kapatid, ay yung image na yun, bago yun ma-curve, saan ito nagpasimula? Nandun ito sa kaisipan ng tao. Diba? Nakakita kayo ng sculpture, ng isang sculptor, yung umuukit, and usually, sabi niya, yung salitang graven image dyan, ay inuukit ito.
So, bago siya ukitin, yung image na ito ay nadoon sa kanyang kaisipan. So, nagpasimula, sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong gumawa ng mga graven image or curved image para sa inyong sarili. In the form of any figure. Sa anyo ng anumang larawan, nakagaya ng lalaki o babae, dahil pwede kang mag-isip, ano ba ang anyo ng Diyos? Lalaki ba siya o babae ba? O kaya, ano ba ang itsura niya? Para ba siyang hayop na dito sa lupa, nakagaya ng merong pakpak? Sabi ng verse 17, in the likeness of animal that is on the earth, likeness of any winged bird that flies in the air. So, mag-iisip sila, ano bang itsura? Isa kagaya ng gumagapang sa lupa, in the likeness of fish, is in the water under the earth. Beware, lest you raise your eyes to heaven. O kaya naman, mag-ingat ka, baka itingala mong yung mata sa langit, makita mong araw, makita mong buwan, magpasimula kang mag-curve ng mga ganong larawan. Sabi niya, and be drawn away and bow down at inyong paglingkuran at yukuran ang mga bagay na ito, ang host of heaven. Sabi niya, pero, sabi ng verse 20, but the Lord has taken you and brought you out of the iron furnace, out of Egypt, to be a people of His own inheritance as you are in this day. So, ibig sabihin, mga kapatid, pinapakita rito na dahilan wala silang anyong nakita, sabi ng Panginoon, huwag kayong gagama ng anumang klaseng anyo. Anumang klaseng anyo para sa Diyos. At yun ay bagay na pinagbawal ng Panginoon, yung tinatawag na idolatry. Now, tingnan natin, mga kapatid. Dahilan nang ang Babylon na nagpasimulang naging isang makapangyarihang syudad at kaharian, and then ang mga tao sa lugar na ito ay mga idol worshiper, at yan ang dahilan si Abraham ay inilabas ng Diyos upang magpasimula, at doon niya ipinakilala ang kanyang sarili kay Abraham. Pero, tingnan natin, mga kapatid, ang ilang mga bagay patungkol dito sa mga idols na ito. Sa Book of Isaiah, dahilan ang Isaiah, mga kapatid, ay ito yung panahon na ang Israel ay naging corrupt at sila ay nahulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya makikita natin sa Book of Isaiah na napakaraming mga pangungusap, paano dinescribe ng Panginoon yung tinatawag na mga idols na ito. Now, tingnan ninyo ang aklat ng Isaiah chapter 40, verse 18 to verse 20. Chapter 40, verse 18, up to verse 20. Sabi rito, to whom then will you liken God? Sabi niya, saan nyo itutulad ako? Ito yung tanong ng Panginoon, saan nyo ako itutulad? To whom then you liken God? To whom then will you liken God? Saan ninyo ko ihahalin tulad? At sabi ng, or what likeness compare with Him? So ito si Isaiah na nagsasalita para sa Diyos. Saan nyo itutulad ang Diyos? At sa kanino ninyo siya ikukumpara? Sabi niya, verse 19, an idol, a craftsman cast it. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo, usually ito ay ginagawa sa pamamagitan ng ginto o ng pilak. Kaya sabi ron, at
binabalot ng ginto, ng platero, at binububuan ng pilak. So, sabi niya, verse 20, siyang nagpakadukha sa gayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy na hindi marupok. So, yung craftsman ay pipili siya ng isang klase ng kahoy na matibay. Sabi rito, chooses wood that will not rot. Yung hindi madaling magapok. At sa pamamagitan ng kanyang talino at galing, a skillful craftsman to set up an idol that will not move. At siya ay gagawa sa pamamagitan ng kanyang karunungan ng isang inanyoang larawan na hindi gumagalaw. So, ganun niya dinidescribe yung ganitong bagay. So, sabi ng chapter 41, verse 7. Sa verse 7, sabi rito, the craftsman strengthens the goldsmith, and he who smooths with the hammer, him who strikes the anvil, saying of the soldering, it is good, and they strengthen it with nails. So yung inanyo ang larawang ito para hindi siya bumagsak, hindi siya mahulog, ang ginagawa nila, itinatayo nila at kanilang pinapakuan. So ganun yung mga inanyo ang larawan. At ang tinan natin sa isa pang paglalarawan ng chapter 44 ng Isaiah pa rin. From verse 9, sabi ng verse 9, so, tingnan nyo na lamang dahil medyo may kahabaan ito. Ang verse 9 ay pinakita rito, sabi niya, sila na mga nag-aanyo ng mga idols ay sila'y walang kabuluhan. All who fashion idols are nothing, and the things they delight in do not profit. See, wala silang, yung idols na ito ay wala kang papakinabanging anuman. Dahilan, wala siyang magagawang mabuti sa iyo at wala rin siyang magagawang masama sa iyo. Bagkus, ang magiging hatid pa nito, ang tao ay ibababa niya ang kanyang sarili at siya ay makakasala dahilan sa pagsamba dito. So dito, So, who fashions a God, verse 10, who fashions a God or casts an idol that is profitable for nothing, o sa walang kabuluhan. Sabi rito, verse 11, behold, all his companions shall be put to shame. Lahat ng kanyang kasamahan ay malalagay sa kahiyan. Sabi niya, and the craftsman, at ang gumawa nito, pansinin niyo yung salitang yan, at ang gumawa ng idol na ito ay isang tao lamang. Ibig sabihin, tao lang ang may gawa nito. So yung verse 11, the craftsmen are only human. Sa verse 12, sabi niya, the ironsmith takes a cutting tool and works it over the coals. So yung naglililok sa pamamagitan ng bakal ito ay kanyang ginagawa sa pamamagitan ng baga. He fashions it with a hammer and works it with his strong arm. See, yung verse 11 ay pinakita na ito'y gawa lamang ng isang tao. At ang tao na gumagawang ito ay nagugutom, ang kanyang lakas ay lumilipas, at kapag siya'y napapagod, umiinom siya ng tubig, at siya'y nanghihina, nanlulupaypay. So dinidescribe niya, ang gumawa ng mga idols na ito ay tao lang, na ang kanyang lakas ay lumilipas, nawawala. So yung verse 12,
he becomes hungry, his strength fails, he drinks water and is faint. So, dinidescribe niya, mga kapatid. Dahilan ng chapter 44, kung babasahin yung whole chapter ng chapter 44, pinapakita niya ang Diyos. Sabi niya, hindi niyo ba narinig, hindi niyo ba nalalaman na ang Diyos ay hindi nagkukulang ng kalakasan? Hindi siya nanghihina. Hindi siya nalulupaypay. Siya ang nagbibigay ng lakas sa mahina. Samantalang ang gumagawa ng mga idols ay tao lamang na nanghihina, na nangangailangan ng kalakasan at nauubos ang lakas niya at kinakailangan niyang kumain para ang lakas niya ay ma-regain niya. Verse 13, the carpenter stretches a line, siya ay panukat, kinukuha niya ang kanyang panukat, tinatandaan ng kanyang lapis, at kanyang inuhubog ito sa pamamagitan ng kanyang compass. He shapes it. See, the carpenter stretches a line, he marks it out with a pencil, he shapes it with the planes and marks it with a compass. He shapes it into the figure of man and the beauty of man to dwell in a house. At kapag naanyuan niya at napakaganda ng kanyang pagkakagawa, mahanga siya at sabi niya, napakainam ng aking ginawa. Verse 14, siya ay pumuputol ng mga cedro o ng cedar tree. Yung cedar tree ay isa sa pinaka-matibay na punong kahoy. Nagka-cut down siya ng isang cedar, pinipili niya ang cypress tree o kaya ang oak. Itong mga klase ng punong ito, yung cedar, cypress, tsaka oak, ay mga matitibay na mga puno. At mula roon, ngunit bago niya kunin ito, tao rin ang nagtanim nung mga punong ito. At kanyang dililigan, sabi rito ng verse 14, he plants cedar and the rain nourishes it. At sabi niya, siya nagtanim ng cedar. Alam niyo ba kung sinong nagpalago ng cedar na yon? Ang ulan na galing sa langit na pinapaulan ng Diyos. And then sabi rito, and then it becomes, verse 15, tingnan natin ang verse 15. Sa Tagalog, tingnan natin. Sabi niya, kung magkagayay, ilalaan sa tao upang ipanggatong. So yung punong yun na kanyang kinuha ay gagawin niyang panggatong. At sabi niya, at kumuha siya niyaon at magpapainit. So, yung bahagi ng yung kahoy na kanyang kinuha, kukuha siya na pinakapanggatong. Sabi rito, then becomes fuel for a man. He takes a part of it and warms himself. At kapag maginaw, yung kahoy na yun na kanyang kinuha, ay magpapainit siya. At magsisiga siya, at kapag siya ay gusto niya magluto, mula doon sa panggatong na yun ay and bakes bread. Gagawa siya ng panggatong, papainit, at gagawa rin siya ng tinapay mula doon sa kahoy na yun. Ngunit, also, he makes a god and worship it. He makes an idol and falls down before it. So pinakita niya, ito yung tinatawag na kamangmangan ng isang tao na gumawa ng idol. Yung kalahati noon ay ginawa niyang panggatong pampainit, yung kalahati noon ay ginawa niyang Diyos. At pagkatapos niyang gawing anyuan ng Diyos, then yuyukuran niya at sasambahin yung Diyos na yun. At sasabihin niya, iligtas mo ako. Nakuha niyo yung kamangmangan na pinapakita ng ating Panginoon. So sabi niya, he makes a god and worships it. He makes an idol and falls down before it.
Half of it, verse 16, ang kalahati ay pinanggatong niya sa apoy, ng apoy. Over the half, he eats meat. He roasts it. Siya nag-ihaw doon at siya nabusog. Also, he warms himself and say, also, I am warm and I've seen the fire. And the rest of it, he makes into a god, his idol, and falls down to it and worship. He prays to it and says, deliver me, for you are my God. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, at ang labis niyon ay ginagawa niyang Diyos sa makatwid bagay kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Yun ay kamangmangan. Matapos mong gawin ang ikaw ang gumawa dito, then magkatapos nun, yuyukod ka at sasabihin mo, iligtas mo ako. That's the folly of idols sa pinakita rito. The folly of idolatry. At sabi niya, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. They know not, verse 18, they know not, nor do they discern, for He has shut their eyes. Hindi nila ito nalalaman, ni hindi nila napapansin ang ganitong klaseng kamangmangan. Hindi sila nakakaalam o nagsisigunitaman sapagkat ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, dinaya niya ang kanyang sarili upang siya'y huwag makakita at ang kanilang puso upang huwag silang makaunawa. Ito yung kinote ng ating Panginoon sa kanyang preaching. No one, verse 19, no one considers, nor is there knowledge of discernment to say. Sabi niya, wala siyang pagkakaalaala o mayroon mang kaalaman o unawa upang magsabi. Hindi nabubuksan ng kanyang kaisipan. Hindi niya naiisip na aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy. Oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon. Ako ay nag-ihaw ng karne at kinain ko at gagawin ko gagawin ko baga ang nalabi niyaon na kasuklam-suklam o Diyos-Diyosan at magpapatira pa baga ako sa puno ng isang punong kahoy. Sa wikang Ingles ay sabi dito, no one considers, nor is there knowledge or discernments to say, half of it burn in the fire, I also baked bread on its coals, I roasted meat and have eaten, and shall I make the rest of it an abomination? Yung salitang abomination ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Maraming kasalanang pinapakita, pero kapag ginamitan ang isang kasalanan na kasuklam-suklam, ito ay mabigat na kasalanan sa harapan ng Diyos. It is an abomination. Shall I fall down before a block of wood? Isang kahoy ay yung yuyukuran. That's a folly. Shall I fall down before a block of wood? See? He feeds on ashes. He deluded heart led him astray, and he cannot deliver himself or say. See, anong verse 20 sa Tagalog? Sabi niya, siya'y kumain ng abo, inilagaw siya ng nadayang puso, at hindi niya nailigtas ang kanyang kaluluwa o makapagsabi, wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay. Ang tinutukoy, siya na gumawa ng idol na ito. Siya ba ay walang
kabulaan? Wala ba siyang kasinungalingan? Wala ba siyang kahinaan? Wala ba siyang kasalanan na gumawa nito? Tapos yung ginawa niya ay kanyang sasambahin. And that's folly. Now, mga kapatid, sa bahaging ito, tingnan pa natin ang chapter 10 ng book of Jeremiah. Jeremiah chapter 10, verse 3 to verse 5. Sabi rito, for the customs of the people are vanity. Yung kanilang gawi, ginagawa nila. A tree from the forest is cut down and worked with an axe by the hands of a craftsman. They decorate it with silver and gold. They fasten it with hammer and nails so that it cannot move. Gumawa siya ng ganitong inanyuan, nilagyan niya ng pilak, nilagyan niya ng ginto, ipinako niya ng martilyo, pinako niya para hindi gumalaw. Their idols are like scarecrows. Nakita kayo nung scarecrow sa palayan? Diba? Na nakadipa, may sombrero, may dinamitan, at sabi niya, their idols are like scarecrows. Kagaya siya ng panakot doon sa gitna ng bukid. Scarecrows in a cucumber field. And they cannot speak. Hindi sila nakakapagsalita. Naalala ko yung illustration ni Barbanham, sabi niya, kung alam lamang ng ibon na yung scarecrow yun ay walang magagawa sa kanya anuman, kahit anong galaw yun, dapat siya tumuka ng tumuka doon sa binhi na naroon o doon sa uhay ng palay o ng trigo na naroon. Dahilan, yung scarecrow yun na hindi naman makakaalis doon sa kanyang kinatatayuan, hindi nga siya kayang hulihin nun. Hindi siya kayang patayin. Hindi siya kayang gawa ng anuman nung scarecrow yun. Sabi niya, ganun daw minsan ang ginagawa ng kaaway sa buhay ng isang mananampalataya. And he illustrates it on this way. So, ang kanilang mga Diyos ay kagaya ng scarecrow. In cucumber, they cannot speak. Kinakailangan, they have to be carried. Kinakailangan silang bitbitin, dalin, for they cannot walk. Hindi nila kayang lumakad. Sabi rito, do not be afraid of them, for they cannot do evil, neither it is in them to do good. Ibig sabihin, wala siyang magagawang masama sa iyo at wala rin siyang kayang gawing mabuti sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka kanya kayang i-curse, hindi ka rin niya kayang i-bless. Wala siyang magagawang anuman sa iyo. Ibig sabihin, because idol is nothing. Hindi siya nag-exist. Kinakailangan siyang, hindi niya kayang magsalita, hindi niya kayang pumunta sa isang lugar, kinakailangan siyang ibitbitin, kinakailangan siyang, hindi niya kayang lumakad. Well, tuwa minsan sa mga panahon ng mga sunog, merong isang debotong daladala yung kanyang santo at tumakbo at kanyang iniligtas mula sa sunog. Diba? Dahilan kapag hindi niya iniligtas yung kanyang Diyos-Diyosan, pati yun masusunog. So iniligtas niya yung Diyos, yung kanyang santong yun. At pag nung matapos yung sunog, sabi niya, salamat sa Diyos, hindi nasunog yung aking bahay. Pero hindi niya alam kung hindi niya inalis din yun, pati yun makakasama dun sa sunog. So that's the folly. Wala silang magagawang mabuting anuman at wala silang magagawang anumang masama. They cannot do evil, neither is it in them to do good. Sabi ng chapter 10 pa rin, sa verse 14, sabi ng verse 14, every man, ito yung mabigat na pangungusap, sabi niya,
sa version ito, every man is stupid. Sa wikang Tagalog, ang pinapakita niya ay kamangmangan. Kawalan ng kaalaman. Every man is stupid. Without knowledge. Every goldsmith put to shame by his idols. For his images are false and there is no breath in them. So pinakita natin ang ganitong bagay. Meron siyang mata, hindi nakakakita. May tenga, may anyong tenga, pero hindi yun kailanman makakarinig. May bibig, pero hindi magsasalita. Meron siyang paa, pero hindi siya nakakalakad. Wala siyang anumang bagay na magagawang anuman. Kaya nga, ang statement ni Paul ng kanyang ipakita sa 1 Corinthians, sabi niya, therefore, sabi niya, ang Diyos, ang mga Diyos-Diyosang ito, pinakita niya, an idol has no real existence. Ang false God ay hindi siya talagang nag-exist. Tingnan niyo ang isang verse sa chapter 46 ng Isaiah, verse 7. Isaiah 46, verse 7. They lift it to their shoulders. Pinapasa nila ito sa kanilang balikat. They carry it. They set it in its place. And it stands there. Kung saan mo siya ilagay, hindi na siya alis doon. It stands there. It cannot move from its place. If one cries to it, it does not answer or save him from his trouble. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, pinapasan niya siya sa balikat, dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako. Siya'y nakatayo mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makakasagot. O makakapagligtas man sa kanya, sa kanyang mga kabagabagan. Anumang pinagdadaanan ng tao, yung rebultong yun ay hindi sasagot sa kanya. Ang suliranin, mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng blessing. Ang Diyos ang nagliligtas sa kanya at i-attribute niya doon sa kanyang Diyos-Diyosan yung ginawa ng Diyos sa kanya. At ito ang kinagalit ng Panginoon sa Israel. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng masaganang ani. Samantalang pagkatapos silang magkaroon ng masaganang ani, magpapasalamat sila kay Baal. Na kinikilala nila na si Baal na nagbibigay ng magandang ulan, nagbibigay ng magandang ani, nagbibigay ng magandang pananim, at sila'y nagkakaroon ng piyesta kay Baal. It is an insult to God. Kung kaya't ang Diyos ay sinasarahan niya ang langit. Alam niyo ba, bakit nagkaroon ng 3 years na drought in the days of Elijah? In the days of Ahab, King Ahab, ito'y dahilan sa kanilang pagsamba kay Baal. Kinikilala nila na si Baal ay nagbibigay ng magandang ani, magandang harvest para sa kanila. Kaya sinugo ng Diyos si Elias, sabihin mo, Elias, kay Ahab, sabihin mo sa kanya, walang ulan, walang hamog na darating. Imagine, walang ulan, walang hamog na darating, na papatak. Ni hamog, hindi ka makakaramdam ng hamog sa umaga. Napaka-tindi ng init. Sabi niya, at hanggat hindi ko tinatawag, nang magkita sila ni Ahab at ni Elijah, sinumbatan ni Ahab, sabi niya, ikaw ang dahilan, Elijah. Ikaw ang dahilan, Elias, kung bakit walang ulan at walang habog, kasi nagsalita ka. In-spell mo. Nagsalita ka at nawala ng hamog, nawala ng ulan. Sabi ni Elias, hindi ako may kagagawan. Hindi ako may kagagawan, bakit walang ulan, walang hamog? Ikaw at ang iyong sambahayan.
Dahilan na nahirati kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit ang Diyos ay sinarahan ang kalangitan? And then, nagpasimula si Elijah ay hinamon niya ang mga propeta ni Baal. Ngayon, magkaroon tayo ng challenge. Ipakita natin, kinakailangan sa challenge na ito, sino ba talaga ang tunay na Diyos? Sino ang Diyos? Kung si Baal ay Diyos, paglingkuran niyo siya. Kung si Jehovah, kung si Yahweh ay Diyos, maglingkod ka sa Kanya. Pero ang bayan sa panahon yun ay nasa dalawang akala. Ibig sabihin, naniniwala sila kay Yahweh na Diyos, pero naniniwala din sila kay Baal na Diyos. Dahilan sa panahon yun, hindi nila inalis si Yahweh, kundi idinagdag nila si Baal na kasama ni Yahweh. Ganon ang pangyayari yun. Nakalimutan ko yung tawag sa ganong pagsamba. Hindi nila initsapwera ang Diyos. Pero sa panahong yun, dalawa ang kinikilala nilang Diyos. Si Yahweh ay Diyos, si Baal ay Diyos. Kaya ang hamon ng Panginoon sa pamamagitan ni Elijah, huwag hanggang kailan kayo magkakaroon ng dalawang akala. Sabi niya, ngayon ay patunayan kung sino ang Diyos. At gumawa siya ng challenge. At ang challenge na ito, sino ang Diyos na magpapababa ng apoy galing sa langit? Siya ang itatanghal na tunay na Diyos. Well, good challenge. Sabi niya, ganito ang ating gagawin. Ang naglagay ng mechanics ng challenge na ito ay si Elijah. Dalawa tayo maghahandog. Kukuha ng tigisang baka. Paghahati-hatiin at ilalagay sa isang dambana. At tatawag sa Diyos. Tumawag kayo sa Diyos, tatawag ako sa akin Diyos. Ngayon, tumawag kayo kay Baal kapag ang inyong Diyos na si Baal, ay nagpababa ng apoy at sinunog ang handog, then siya ang tatanghaling Diyos. Yan sabi niya, dahilan marami kayong mauna. Ang ginawa nila ay sila ang umuna, kumuha sila pero meron pang sabi ron, kukuha sila ng baka, ilalagay nila doon sa dambana, paghati-hatiin nila. Ngunit ang pinakamahalaga, walang magdadala ng apoy. Walang magdadala ng lighter, walang posporong dadalhin. Dahilan ang Diyos na tutugon ng apoy, siya ang tatanghaling Diyos. So, challenge accepted. Umuna ang mga propeta ni Baal, gumawa sila ng dambana, nilagay ang baka na pinatay at nagpasimulan na silang gumawa ng kanilang ritual. Hindi ko alam kung anong ritual nila, maring nagsasayaw sila at sinasabi nila, tinatawagan nila, Baal, dinggin mo kami, Baal, magpababa ka ng apoy. Pero mga kapatid, mula umaga hanggang tanghali, walang sumasagot sa kanila. Walang ha o ho na nagsasalita. At sa bandang tanghali, tinuya na sila ni Elijah. Lakas-lakasan ninyo ang inyong tawag. Lakas-lakasan ninyo, baka siya'y namamasyal. Baka siya'y nalilibang. Baka siya'y nasa bakasyon. Lakasan ninyo, baka natutulog siya, gisingin niyo siya. Pero mga kapatid, alam ni Elijah na walang ganitong Baal. Ito ay isang imaginary God na ginawa nila. It is an imaginary God. And there is no such thing as Baal na tutugon sa kanila. Kaya alam niya na walang sasagot sa kanila. At yun yung nabasa natin dun sa verse na yun. Kahit anong tawag nila, walang sasagot. It does not answer or save him. So, tinuya sila ni Elijah, lakas-lakasan ninyo ang tawag, baka natutulog siya, baka nagpapahinga, baka malayo na mamasyal, hindi kayo marinig, lakasan ninyo.
Ang ginawa nila, nilakasan nila yung tinig nila at yung pinaka-ultimate ng kanilang paghandog ay kumuha na sila ng lanseta at nagsugat na sila ng kanilang katawan at dumadanak na ang dugo at sumisigaw sila, Baal, dinggin mo kami, Baal, dinggin mo kami, at walang Baal na sumagot sa kanila. Dahilan walang ganitong klaseng Diyos. Walang Diyos na ganito. Ito ay nagiging daan dahilan, mga kapatid, si Satanas sa pasimula pa, si Lucifer sa pasimula pa, gusto niya na siya ay sambahin. So anumang pagsamba na madadivert pa na hindi sa Diyos, mapunta sa ibang bagay, ang pagsamba ay mapupunta sa Kanya. At the end ng pagdating ng evening sacrifice, gumibap na ang mga propeta ni Baal. Malala na ang kanilang mga sugat, dumadanak ng dugo. Pero sabi ni Elijah, now it's my turn. Inayos niya ang dambana, sinalansan niya ang 12 bato na nagre-represent ng 12 tribes of Israel. Kinuha niya ang kahoy, dahilan ang pag-build ng altar, napakinggan natin minsan na ang altar ay napakahalaga sa panahon ng pagsamba. At binild niya ang altar dahilan ito'y nasira, dahilan sa kanilang pagsamba sa ibang Diyos. Inayos niya ang altar, inilagay niya ang kahoy, at inilagay niya ang karne ng baka na pinagputol-putol. At sabi niya, hukayin niyo ang palibot. At hinukayin ang palibot. Sabi niya, buhusan ninyo ng isang barilis na tubig. Binuhusan ang dambana. Isang beses, naglawa. Gawin niyong makalawa. Gawin niyong makatlo. At ginawa nila hanggang sa naglawa yung tigmak ng tubig, yung lugar na yun. Imposible sa panahong yun, mga kapatid, kahit man ang mga nag-iisip ang mga propeta ni Baal, tingnan natin kung paano pa masusunog yung naglalawa sa tubig na yan. At pagkatapos ng gawin ang lahat ng bagay na yun, siya'y tumayo at sinanalangin ang isang simpleng panalangin. At kanyang sinabi, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Sa araw na ito, magpakilala ka na ikaw ang Diyos at ako ay iyong lingkod. At ang lahat ng mga bagay na aking ginawa ay ayon sa iyong salita. And all of a sudden, merong apoy na nanggaling sa langit at nagpasimulang bumagsak doon sa dambana. At nilamon ng apoy yung panggatong, yung karne, yung bato, pati yung tubig na naroon. At mga kapatid, at ang buong Israel naghiyawan, si Yahweh ay Diyos, si Yahweh ay Diyos. Dahilan, mga kapatid, walang ibang Diyos na nag-exist maliban sa Diyos na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Sa ilang sandali, mga kapatid, makikita natin. Sa chapter 40, kung babalikan natin ang chapter 40, or ng Book of Isaiah, dahilan dito, kanyang hinahamon, sabi niya, kanino nyo ko ikukumpara? Kanino nyo ko itutulad? Verse 18. To whom then you liken me? Liken God, rather. Or what likeness compare with Him? Pero sabi rito, sa sumunod na mga pangusap, sabi niya, verse 21, do you not know? Do you not heard? Do you not hear? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundation of the earth? It is He who sits above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain,
and spreads them like a tent to dwell in, who brings princes to nothing, and makes rulers of the earth as emptiness. Sabi niya, siya lamang ang nagdadala sa isang princess na walang kabuluhan. Ibig sabihin, ang mga hari ay nawawalan ng saysay kapag ang Diyos ay gumagawa at kumikilos. Sabi rito, verse 25, to whom then will you compare me, that I should be like him, says the Holy One. Lift up your eyes on high and see, who created this? Who brings out this host by number, calling them all by name, by the greatness of His might, and because of His strong power, not one is missing. Basahin natin sa Tagalog ang verse na ito. Sabi niya, tingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Tingnan ninyo kung sino ang lumikha ng mga ito, na iniutos ang kanilang hukbo ayon sa bilang, at tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa na siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Sabi ng verse 28, have you not known, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. Hindi siya nanghihina, hindi siya nang lulupaypay, ang kanyang karunungan na hindi kayang maarok ng sinuman. Now, kinumpare niya ang mga taong ito na gumagawa ng Diyos-Diyos na nahihina, napapagod, nauubos ang lakas, kinakailangan nilang magpahinga, kinakailangan nilang kumain, kinakailangan nilang magpabukas para ituloy ang kanilang gawain. Samantalang ang Diyos ay ginawa niya ang lahat ng mga bagay dire-diretso. Praise God. Ganun niya challenge ang mga idol, mga craftsmen ito. He gives power to the faint. Siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga nanghihina. He gives power to the faint. And to him who has no might, He increases in strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. Alam niyo ba, yung kinote kanina ng ating MC, ay hango mismo dito sa chapter 14 ng Book of Isaiah. Sino ang kayang dumakot ng tubig ng karagatan sa kanyang palad? At dito pinakita, sino ang kayang bumilang ng bituin at bigyan niya ng pangalan ng bawat isa? Siya'y ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kung ibabalik ni Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, bilangan mong bituin. At kung ibabalik sabi niya, suko na ako, hindi ko kayang bilangin. At kung ibabalik niya ang tanong, ikaw, kaya mo bang bilangin between? Well, kaya niyang bigyan ng pangalan ng bawat isa rito. Hindi siya pwede magbigay ng challenge na siya ay hindi niya rin alam. Yung tao, ganyan. Minsan siya nagbibigay ng challenge, pero siya mismo ay hindi niya alam yung sagot doon sa challenge na yun. Pero mga kapatid, dito sa bahaging ito ay makikita natin kung paanong ang Diyos ay pinakita ang kanyang kapangyarihan, at ang Diyos sa Isaiah chapter 44 ang pinapakita rito ang isa sa larawan, ang larawan o kakayanan ng Diyos. Chapter 44, ang isa sa kakayanan ng Diyos ay magpahayag ng mga bagay na darating. See, ito'y challenge niya na kanyang pinakita sa chapter 44. Sino ang kayang, sabi niya, ang hamon niya sa mga Diyos, mga Diyos-Diyosan, kung kayo ay Diyos, saysayin niyo nga ang mga bagay na darating. Saysayin niyo nga ang mga bagay na mangyayari. And that's the reason, mga kapatid, chapter 44, nagawa niyang ipakita kung ano ang bagay na darating. Anong nilalaman ng chapter 44? Si Cyrus ay kanyang pinangalanan 100 years bago siya mag-exist.
ay pinangalan niya ang lalaking si Cyrus. Now, mga kapatid, ang conclusion natin ay ito: walang ibang Diyos. How many can say amen to that? Walang ibang Diyos na nag-i-exist. Kung merong mga nag-exist na mga sinabi rito ni Paul sa kanyang sulat sa verse 5, for even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords. See yung 1 Corinthians 8:5. Pinakita niya kung meron mang mga tinatawag na Diyos sa langit o sa lupa. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamaraming mga kinikilalang Diyos ay ang mga Grego. At ito'y tinawag, meron silang tinatawag na Greek mythology. Sa kanilang myths, napakarami nilang mga klase ng mga deity. Pero mga kapatid, nang mag-asawa ang Kristyanismo, ang Kristyanismo at ang paganismo sa panahon ng nila Constantine, then pinagsama ang Kristyanismo at paganismo, kaya ang mga lumabas na mga Diyos-Diyosan sa panahong yon ay hindi na katulad ng mga Greek gods and goddesses, kundi lumabas na sila Mary, sila Jesus. Jesus na sa kanyang kabataan, at si Jesus na nang siya'y nakapako sa krus at maraming mga klaseng mga anyong yan. At doon nagpasimulang dahilan ang image na yon ay image na ni Kristo, image ni Mary at image na ng ilan. Ang ilan ay natatakot ng sirain at wasakin at durugin ang mga ganitong klase ng mga Diyos-Diyosan. Pero mga kapatid, kung merong mga inanyo ang larawan na si Kristo ang nakaanyo, well, pwede yan wasakin, pwede yan sirain. Dahilan, hindi yan si Kristo. Dahilan si Kristo ay hindi siya nanatiling nakabayubay sa krus. Si Kristo ay bumaba sa krus. Si Kristo ay hindi nanatiling nakahiga sa kabaong na may butas doon sa salamin at pwede mong isuot ang iyong kamay ng ako'y bata. Nakapunta ko sa Quiapo at pinipilahan yon at sinusuot yung pinapahiran yung kanyang kamay. Well, mga kapatid, si Kristo, ang anghel ay nagsabi, He is not here. Wala siya rito. Huwag niyong hanapin ang buhay sa gitna ng mga patay. Kahit man ang inanyo ang larawan na ang dinedepict nito, ang inaanyo nito ay si Kristo, ito ay dapat pa ring sirain at wasakin. Dahilan kung ito ay sasambahin, ay hindi yan mararapatin. It is still idolatry. It is still idol worship. Dahilan ang tamang pagsamba is John chapter 4, verse 24, nang sabi ron, God is a spirit, and they that worship Him. Sabi rito ng verse na yan, John 4, verse 24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ang tamang pagsamba ay hindi sa pamamagitan ng larawan, hindi sa pamamagitan ng mga libulto, hindi sa pamamagitan ng anumang klaseng anyo. Ang tamang pagsamba ay sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Hindi sa anyo. Kasi dahilan sa matinding tradisyong ito, ang tao ay laging naghahanap ng visible form na kung saan doon sila luluhod. Doon sila tatawag. Pero mga kapatid, ang ganitong pagsamba is idol worship. At ito'y kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Dahilan, huwag kayong gagawa ng first commandment, huwag kayong gagawa ng anumang inanyo ang larawan na katulad
ng nasa langit o nasa lupa o katulad lamang ng tao. Now, tingnan natin last verse na aking babasahin. Romans chapter 1. Sabi dito, verse 18. Sabi ng verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness." So ang galit ng Diyos ay nahayag sa langit laban sa lahat ng mga ungodliness and righteousness of man who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. Sa Tagalog sabi niya, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Next verse. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng salibutan ay nakitang maliwanag. Ito yung pagpapahayag ng Panginoon. Sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, yung kanyang creation, doon na express, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang may dahilan. Next verse. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Ni pinasalamatan man, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, kanilang mga katwiran, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. So sa pamamagitan ng kanilang mga pangangatwiran, sabi niya, di ba, hindi namin yan sinasamba, yan ay larawan lamang. Pero gayon pa man, sabi niya, at kung di bagkos, winalang kabuluhan nila. Next verse, verse 22. Ang mga nagmamarunong ay naging mangmang. Verse 23. At pinalitan nila ang kalawalatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, mga ibon, mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. So pinalitan nila ang kalawalatian ng Diyos, ang Diyos na hindi nakikita, ay pinalitan nila ng mga anyong larawan, tao na namamatay, tao na ibon, hayop na may apat na paa at mga nagsisigapang. The next verse. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay binigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. So mga kapatid, ang ganitong bagay ay pinakita ng palitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng mga anyo at larawan ng tao, hayop, at alam pang mga bagay ay nagpasimulang kanilang niwala ng kaluwalhatian ang Diyos. At bagkus ito ang kanilang sinasamba, ito ang kanilang kinakilala, ito ang kanilang pinapasalamatan, ito ang kanilang tinatawagan. Well, this is idolatry. Sabi ng ating ni Apostol Pablo, si Pablo, si Juan, lahat ng mga apostol ay pinatatakas niya sila, iwasan ninyo o takasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyos. So therefore, mga kapatid, ang ating conclusion sa bagay nito, idol has no real existence. Because there is no God beside Him. Walang ibang Diyos, kundi siya lamang. False God in this world don't really exist. Walang ganitong bagay. It is just an imaginary because of their imagination. Ngunit mga kapatid, sa Diyos pwede kang tumawag. At sabi ng isang talata, bago ka pa nga tumawag, nalalaman niya na ang iyong pangailangan. At sa pag ikaw ay tumawag sa Kanya, ikaw ay Kanyang sasagutin.
Ano man ang hilingin sa kanyang pangalan, ay kanyang ipagkakaloob. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Praise God. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Pwede ba natin awitin ang isang awit ng sabing, He is Lord, He is Lord. He's risen from the dead. And He is Lord. Praise God. Hallelujah. Walang sino man na dapat paglaanan ng pagsamba maliban sa Diyos lamang ang nag-iisa. Praise the Lord Jesus. Amen. At ang Diyos na naglatag ng kanyang napakadakilang plano at panukala, ng kanyang kaisipan ay hindi kayang maarok ng sino man. At ang kanyang kaparaanan ay hindi kayang makita ng sino man. Kung paano ang napakalayo ng langit at ng lupa, ay gayong kalayo ang kanyang paraan sa kaparaanan ng tao. Hallelujah. O siya lamang ang dapat kilalanin. Siya lamang ang dapat sambahin at pag-alayan ng ating mga pagsamba at pagpupuri. Siya lamang ang ating dapat luhuran. Siya lamang ang dapat ng tao tawagan sa panahon ng pangailangan, sa panahon ng mga masalimuot na bagay. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagligtas sa sino man. Walang sino mang Diyos, walang sino mang idols, walang sino mang mga Diyos-Diyosan na kayang tumugon sa sino mang tao. Dahilan lahat sila ay pawang imahinasyon lamang. Sila ay hindi nag-exist. Praise God. Pero ang ating Diyos na sinasamba, bagamat siya hindi nakikita, bagamat siya ay hindi kayang maarok ng sino man, ngunit siya'y gumawa ng daan upang siya'y makita at mahayag. At ito'y sa pamamagitan ng katauhan ng kanyang buktong na anak. At ang buong kalawalhatian at ang buong katangian na naroon sa Diyos ay na-express sa pamamagitan ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. At ngayon, sino mang sasamba sa anak ay kanyang sasambahin ng Diyos. Sino mang tatawag sa anak ay kanyang luluwalhatiin ng Diyos. Praise God, sapagkat ang Diyos na hindi nakikita ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, aming sinasampalatayanan ang iyong mga salita na aming nabasa sa oras na ito at aming napakinggan. Kung paanong si Pablo, Lord, ay nangusap at kanyang sinabi, walang ibang Diyos na nag-exist. Ang mga idols ay hindi nag-exist, Lord. They're false God. They're imaginary, Lord. Sila ay walang katotohanan, Panginoon. Sila ay hindi umiiral. Hallelujah. Dahilan sila ay katang isip lamang. Sila ay nasa isip lamang ng mga tao. Ngunit, Panginoon Diyos, hallelujah, gumawa ka sa bawat isa sa amin. Pinatunayan mo, Panginoon, na ikaw ay Diyos. Naranasan ka ng iyong mga anak, Panginoon. Sa panahon ng aming pangangailangan, kami tumawag sa iyo at ikaw ay tumugon sa bawat isa. Sa panahon ng aming mga pangangailangan, sa panahon ng aming karamdaman, naranasan namin ang iyong pagpapagaling, Panginoon. Sa panahon na kami ay nasa bingit, nasa mga pangangailangan, Panginoon Diyos, nakita namin ang iyong pagliligtas. Nakita namin ang iyong pagtutubos. O Lord God, hallelujah, tunay na iyong sinabi na bago pa man kami magsalita ay nalalaman mo na ang aming nasa aming mga kaisipan. Nalalaman mo ang salita bago pa ito aming salitain. At nalalaman mo hanggang sa pinaka-kaibuturan ng aming puso dahilan ikaw ay Diyos. Ikaw lamang ang Diyos
na nakakagawa ng ganitong bagay. At Lord God, Ikaw ang Diyos na kayang maglatag at magpahayag ng pasimula, ng kawakasan mula sa pasimula, Panginoon, dahilan Ikaw ang merong panukala ng lahat ng mga bagay. O Diyos, at anuman ang bagay na iyong gugustuhin ay may papangyari, Panginoon. Anuman ang iyong nanaisin ay walang sino man na pwedeng humadlang ng iyong kamay, O Diyos, sa iyong paggawa ng lahat ng mga bagay. Sa panahon ni Elias, pinatunayan mo na ikaw ay Diyos. Pinatunayan mo na ikaw ay tumugon sa pamamagitan, hallelujah, ng apoy, at nakita ng dalawang mga mata ng buong bayang Israel na ang Diyos ang siyang sumagot. Hallelujah, si Yahweh ang siyang sumagot sa pamamagitan ng apoy, at sa araw na yun, ikaw ay diniklara na ikaw ay Diyos. Lord God, sa puso ng bawat isa sa amin, ay wala kaming ibang kikilalaning Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi ang nag-iisang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang buktong na anak, na ngayon na siyang aming naging daan ng aming kaligtasan. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. O dalangin ko, Panginoon, ang mga salitang ito ay magdala ng linaw sa bawat isa. Hallelujah, na yung mga anak ko, Diyos, at at makilala, Panginoon, hallelujah, na meron kang ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang kasalanan na yung dinadalaw hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi sa mga taong, hallelujah, napupuod sa iyo. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagpapahayag na sila'y napupuod sa iyo, at ikaw isang, hallelujah, you are a jealous God, at ikaw lamang na walang dapat na ikaw, walang sino man na dapat paglaanan ng pagsamba, kundi maliban lamang sa iyo. Lord God, maraming salamat sa iyong mga salita. Ito'y pagpalain mo, Lord, sa puso ng bawat isa, hindi lamang kami ng mga mananampalataya, kundi ilan man, Lord, ang pwedeng maabot ng mga salitang ito, ay dalan mo ng liwanag ang kanilang mga puso. Dalan mo ng linaw, Panginoon, ang bawat katauhan, kaisipan ng mga taong nadidilimlan dahilan sa mga bagay sa mundong ito, Panginoon. At iyong ipakilala, Lord, na walang ibang Diyos maliban sa iyo. Lord, i-bless mo, Lord, ang aming pagtatapos ng gawain ito, kung paano mo kaming pinagpala mula sa pasimula ng gawain, at ngayon sa aming pagtatapos ay patuloy mong i-bless, Lord. Hallelujah. At patuloy mo kami ingatan at iwi sa aming mga tahanan na ligtas at payapa. Mga kapatid na hindi namin nakasama, ikaw mo mag-bless sa kanila. Mga kapatiran, Lord, na nakakasama sa pamamagitan ng live streaming, bless them, Lord God. Hallelujah. At patuloy ka magpala ng iyong mga salita sa mga susunod pang mga panahon ng aming gawain. Ikaw lamang ang sentro ng aming pagsamba. Ikaw lamang ang sentro, Lord, ng aming pag-ibig. Hallelujah. Niibig ka namin ng aming buong kaisipan, kalakasan, at ng aming mga kalakasan, Panginoon. Mawi sa iyo lahat ng pagdakila at parangal, pagsamba at pagpupuri sa tanging dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito at ating katapusin.